Mapagpalang araw mga ka-survivor. Ito nga po yung araw ng Lunes na dumalaw po kami sa mama ko kasi wala naman po niyan. Hindi po pumasok yung bunsukot ni Nihika nga po. Ang ginawa po namin ay pumunta po kami kanila mama. Tapos yung panganay ko po pumasok sa eskwela kasi nga po naiinip na rin po kay mama. Kaya wala rin naman po tinda yung asawa ko. Hindi rin po siya nakapagtinda ng araw na yan. Kaya napag-isipan po namin pumunta kay nila mama at hiniram po namin yung sasakyan po ng kapatid niya mga ka-survivor. Nung nandun na po kami yung kanila mama, tuwa po siya kasi nag-iisa lang po si mama sa bahay na inuupahan po nila. Tapos nandun naman po yung kapatid ko malapit sa kanila. Kaso may time po talaga na hindi siya natadalaw dahil nga po may mga anak din po na maliliit po yun. Tapos wala rin naman pong service karaniwan po mga ka-survivor. Kaya po pagka may libreng oras at may masasakyan lang din po ako, talagang pumupunta po ako kanila mama. Pagdating ko nga po diyan mga ka-survivor ay diretso nga po kagad ako ng kusina. Kasi nga po hindi pa nga po kami nag-aalmusal niyan. Malis po kami sa bahay. Kami pong mag-asawa saka po yung anak po namin. Doon na po kami nag-almusal kayo ni mama. Siguro po pagka binayahe po kasi ng commute yan, umaabot po yung biyahe po ng kulang-kulang 3 oras o kaya 3 oras po. Pero pagka may service po, 1 oras lang po ang biyahe, naroon ka na po. Mabilis lang naman po pagka meron lang po talagang sasakyan. Kaya nga po pinagpe-pray po talaga sa Lord na nawa po dumating po yung panahon na magkaroon po kami ng masasakyan po para pagka gustuin po namin pumunta kanila mama at dumalaw po doon ay makapunta po kami mga ka-survivor. Nakakainip din kasi mga ka-survivor dahil nga malayo si mama. Nakakausap po man po siya sa cellphone lang mga ka-survivor at ang habang nagluluto at nagagayak nga po ako ng lulutuin yan mga ka-survivor ay nagkukwentuhan nga po kami dalawa ng mama ko. Ito nga po mga ka-survivor yung mga alaga ni mama na pusa. Ayan po mga ka-survivor, ano po sila, malilinis po talaga yung pusa niya na yan kasi kinakain po niyan cat food po mga ka-survivor. Tapos pag nawawala po yan mga ka-survivor, nahanap po talaga yan ng mama ko kasi ayun lang po yung araw-araw nakasama niyo po mga ka-survivor sa bahay. Tapos ang stepfather ko naman po kasi mga ka-survivor, kung umuwi po siya weekly po, kaya madalang po talaga na nagkakaroon ng kasama si mama sa bahay po mga ka-survivor. Nandoon po na nag-aalala po kami mga ka-survivor kaso wala naman po kami magagawa kasi ayun po ang gustuhan ni mama. Ayaw niya po kasi talaga mga ka-survivor na magulo, maingay. Ayaw niya daw po ng ganun. Gusto niya po kung sanay naman po siya mag-isa, basta pupunta-puntahan na lang po namin, dadalaw-dalawin ganun po mga ka-survivor. Hindi naman po siya pinapabayaan mga ka-survivor ng stepfather ko po. Weekly po meron po namang gastusin o may grocery po si mama. Ini-stock na lang po diyan sa ref kasi nga po hindi nga rin po namin pinapayagan na lumabas si mama at gawa nga po naman edad na at marami din po mga sasakyan sa lugar po na kung saan po siya nakatira. Marami po mga truck na dumadaan kaya po ini-stock na lang po siya ng stepfather ko na mauulam po sa loob po ng 1 linggo mga ka-survivor. After ko nga po niya magluto mga ka-survivor ay lumabas po kami niyan sa bakuran po nila mama. Marami po siya mga gulay na mga nakatanim po dyan. May talbos na kabote, may alokbate, may sitaw, may mga mahilig po kasi yan si mama magtanim saka mag-alaga po talaga ng hayop. Pagka nagtatanim po yan siya, mabilis pong lumalago yung halaman po mga ka-survivor. Maganda po yung kamay niya po sa pagtatanim. Nung oras na po na nga yan mga ka-survivor ay yung mama ko lang po yung nagbibideo o kaya yung anak ko po, kaya medyo magalaw po yung video po mga ka-survivor. Kumuha nga po ako niyan mga ka-survivor ng suluyot. Ayan po sa luyot po yan mga ka-survivor. Pag nagtanim po talaga si mama, ilang araw lang po, linggo lang po, mabilis pong lumalago yung tinatanim niya. Katulad po niya sa luyot na yan, maganda po na tumubo siya. Nung tinanim po yan ni mama, maliit pa po nun, siguro mga ilang buwan lang po, ganyan na po siya kalago mga ka-survivor. Hindi naman po na kukuha yan ni mama mga ka-survivor kasi nga po
ay nag-iisa nga lang po siya dyan sa bahay mga ka-survivor. Kung may kasama po yan mga ka-survivor, makakapagluto-luto po siya ng mga ganyang gulay mga ka-survivor. Pagka minsan po tinatamad na lang din daw po siya magluto, kaya pagka kung ano lang nasa rep, ayun lang po yung lulutuin niya, yung isang pirasong isda lang po, kaya itlog, kaya kasya na po sa kanyang ulam yun. Halos araw-araw mga ka-survivor na ganun po ang buhay ni mama simula po nung nagkaroon na po kami ng mga kanya-kanya pong pamilya mga ka-survivor. Si mama kasi mga ka-survivor nung kami maliliit pa po talaga mga ka-survivor, yan po talaga pinag-aral at pinalaki po kami na siya lang po mag-isa halos, kasi nung nagiwala po sila ng papa ko, talagang hindi na po kami nagkaroon ng suporta galing po sa papa ko. Yun naman po yung naiintindihan po namin, kasi may mga pagkakataon naman po talaga may nangyayari po sa buhay natin na hindi po natin inaasahan, kaya wala na po yun sa amin mga ka-survivor. Ngayon pong bumalik na po si papa mga ka-survivor, pinagpipray ko po sa Lord na nawa po yung dumating ang araw na makasama din po namin siya sa isang bahay po mga ka-survivor, kasi ngayon po mga ka-survivor wala pa po talaga siya sa puder po namin mga ka-survivor. Nandun po siya ngayon sa home for the agent po mga ka-survivor. Hindi po namin makuha-kuha kasi po mga ka-survivor, yung kapatid ko po wala pa rin pong sariling bahay, ganun din po yung iba ko po mga kapatid, ayaw pong kuhanin naman ng kuya ko kasi ayaw naman po daw ng anak niya. Yung isa ko naman pong ate, lagi daw po siyang wala sa bahay, kaya hindi rin po namin mapilit na maibigay sa kanya si papa. Ganun din po yung kapatid ko. Sabi ko nga po mga ka-survivor, kung may sarili lang po akong bahay, ako na lang po ang kukuha sa papa ko, kasi matanda na rin po si papa, may edad na rin po. Gusto ko na nasa akin na rin po siya mga ka-survivor. Nakakaano din naman po, nakakalungkot na nandoon po siya ngayon sa home for the agent na iba pong nag-aalaga sa kanya. Syempre po iba po yung anak po talaga yung nag-aalaga mga ka-survivor. At ito na nga po mga ka-survivor yung nakuha po namin, pumitas nga po pala dyan yung asawa ko po ng atis mga ka-survivor, kasi ang dami po talagang atis mga ka-survivor na hindi naman po talaga nakukuha ni mama, kasi nga po nag-iisa nga po siya, minsan wala naman talaga siyang mautusan, kaya kinuha po ng asawa ko mga ka-survivor. Puro magugulang na po yan, siguro po naka 20 atis po kami, tas meron pa po kami hindi man nakuha sa puno, kasi sabi ng asawa ko mataas daw po, kaya yun mga ka-survivor, yun na lang po ang naiuwi po namin mga ka-survivor. Ang sarap po ng atis mga ka-survivor. Salamat sa Lord sa mga biyaya po pinagkakalob niya sa amin mga ka-survivor. Ito nga po yung asawa ko inaano nga po niya yung sitaw diyan mga ka-survivor, kasi may tumubo nga doon na umakyat po sa poste. Sabi ko wag nang kuhanin at baka madisgrasya pa siya. Ito nga po mga ka-survivor yung isa mga nakuha po namin. Ito nga po, dumating na nga po yung kapatid ko niyan mga ka-survivor. At ito nga po, nagkukwentuhan po kami, nag-uusap po kami kung ano po yung mangyayari po, kasi mama po, operahan na po yung mata niya mga ka-survivor, kaya pinag-uusapan po namin kung ano po yung magiging sitwasyon ng pagbabantay po sa kanya mga ka-survivor. Ang balak nga po namin niya mga ka-survivor na pauwiin po yung isa naming ate, kaso yun nga po sa hindi po naasan mga ka-survivor, ay ayaw po ng ate namin, kaya kami na lang pong dalawang magkapatid ang mag-uusap kung paano si mama. Parehas po kami may mga alaga, kasi ako may mga anak din po ako nag-aaral, ganoon din po siya mga ka-survivor, kaya kinausap po na lang po yung asawa ko mga ka-survivor na kung pwede payagan niya ako ng mga ilang linggo lang mga ka-survivor para makapag-stay kanila mama, at nang samaan ko naman po siya, kasi nga po hindi po pwede kay mama na lagi pong yumuyo ko, gawa nga po na pag naoperahan na po yung mata niya, magiging maselan po yun, baka kung ano pa po mangyari kay mama. At ito nga po mga ka-survivor, hapunan na nga po niyan, inabutan na po kami ng gabi niya kasi maulan nga po. Nagluto po yung kapatid ko ng ulam po namin, sinigang po na talapia. Kaya nagkapunan po muna kami bago kami umalis. Nung
nung pauwi na po sana kami mga ka-survivor, bigla pong lumakas ang ulan, kaya sabi ko sa asawa ko, maya-maya na pagka tumila ng ulan, saka na lang tayo umuwi kasi mahirap din sa daan mga ka-survivor, lalo na't nakabutor pa po kami mga ka-survivor at may kasama pa po kami mga bata. Sabi ko nga sa asawa ko, hihinto rin naman yung ulan na yan, di pagkahinto saka na lang tayo umuwi. Totoo nga po mga ka-survivor yung kasabihan po mga ka-survivor na darating po ang araw mga ka-survivor, tayo mga babae po mga ka-survivor, mahihiwalay na po sa mga magulang po natin at sasama na po tayo sa mga asawa natin. Ganun nga po mga ka-survivor ang nangyayari ngayon mga ka-survivor. At habang pagkatapos nga po namin maghapunan yan mga ka-survivor, ito naman po nagkukwentuhan po kami mga ka-survivor. Hindi na po naubos-ubos yung kwentuhan po namin mga ka-survivor, kahit na nag-usap po kami madalas sa online po, sa cellphone po, hindi po nauubos yung kwentuhan po namin mga ka-survivor. Iba pa rin po kasi mga ka-survivor yung nakikita po kayo lagi mga ka-survivor. Ayun lamang po mga ka-survivor, salamat po sa panonood. God bless.